Okay guys, welcome back to my channel. So medyo matagal-tagal din ulit bago tayo nakapag-video, talagang napaka-busy. So ganun pa man, nakagawa ulit ako ng isa pang video. Una nating video ginawa is corporation, then partnership, then corporation. So ngayon naman, gumawa ulit ako ng problem about partnership para sa ganun mas masanay kayong mag-solve, magsagot. Actually, di ko man siya binago, same ano din siya, same problem. Binago ko lang yung ibang mga amount to sa source document para at least mag-iba tayo ng computation. Kasi minsan, pag same lang ng amount ang inyong kinocompute, ang nangyayari, ang na-memorya nyo, yung price or yung amount, hindi yung process. Kasi sa bookkeeping, ang mahalaga ay ma-memorya nyo yung process. Kasi pag alam mo yung process, alam nyo yung gagawin, kahit ano pa yung amount or ano pa yung company name na inyong gagawin. So, sa partnership, sabi ko, mas madali lang, pero kailangan kasi talaga during the assessment kasi guys, 'di ba sa isang set kasi sa isang batch, 10 kayo. So, limang partnership, limang corporation. So, hindi natin alam during the assessment kung ano mapupunta sa inyo. Kaya maganda na handa kayo na paras alam nyo ang corporation at partnership. So, let's start. So, dito sa partnership 2, same lang naman. Alex Romulo and Chris Mendoza start the partnership business with name NK Review Center with initial capital contributions of 300,000 equal losses, income loss, yan. Then, itong mahalaga dito guys, itong direction. So dito, use the following journal, yan, general journal, closing entries, revenue, cash receipt, and cash disbursement journal. And also, ledger for receivables, o subsidiary ledger. Depreciation of office equipment, 5% per annual. Percentage tax, implement 3% monthly. So magagamit natin itong dalawa, i-highlight ko na sa adjustment entry. Yang dalawang yan. Then supplies purchase are recorded using expense method. Sabihin, pag daw may bumili tayong expenses, ay naka-expense na siya. So, makikita niyo mamaya. Or sa mga susunod na uh, video. Kasi medyo, ang gagawin muna natin ngayon, sisimplahan muna natin. So, itong post-closing trial balance ng January 2023, ito yung ililipat natin dito sa ating general ledger. Ayan, dito. Kasi ang gagawin natin ay February month. So, sabihin, yung post-closing trial balance ng January, yun ang magiging nating beginning balance. Halimbawa, ito si cash, 355,000. So, lilipat natin siya dito sa cash. Ayan. Ganun lang siya. So, lagyan mo na yung date. Ayan. So, ang date nan ay dahil first day, February. February 1. Ayan. So, dito, pwede mong ilagay ay beginning balance. Beginning balance, okay din naman. Pag medyo maliit ang space, pwede yung big balance na lang. Basta mahalaga dyan, mailagay nyo yung item ay beginning balance. Sa PR, usually kasi nung ako nag-assessment, ang nilagay ko dito ay trial balance kasi doon siya galing. Pero minsan naman yung assessor, ang pinapalagay ay sinachika na lang yan. So, ganito lang pinapalagay nila pag galing sa trial balance. Post reference. So, dito dapat may peso sign kayo. Radyo ko na lang muna ng P. Yan. First row, dapat may peso sign. Then sa balance, may P din. So, ganun siya. So, ganun lang siya. Bakit siya naging balance niya? Ito yung tinatawag nating running balance. Ito. Kasi dito, una enter natin, 355,000 dito, yun pa rin. So, pag nag-add tayo dito, mababago na siya. Pag tayo nag-minus, mababago na rin siya. Ano?
So, yun muna ang gawin natin. Ilipat muna natin isa-isa. Ito is office accounts receivable, 90,000. Ayan, so dito rin yan. Same lang halos siya. Ayan. So, kupain ko na lang to. Ayan. Then, office equipment, 180. Ay, ay, nakopy ko pala lahat. Dapat ay yung mismo amount lang. Kaya pala. Okay, yan. So, dito, dito, yan. Pag naglipat kayo sa, yan, dito sa pagtest sa accounts receivable, di ba meron siyang beginning balance na 90,000. So, yan. Ang accounts receivable, meron yan subsidiary ledger. Saan yan? Ayan. So, dapat, yung subsidiary ledger ni accounts receivable ay meron din 90,000. So, tingnan natin dito kung meron siya. Dapat meron siyang 90,000. Ayun. So, di ba, meron siyang total 90,000. Meron dito kay Tayabas Trading na 70,000. Then, meron dito kay XYX Company na 20,000. So, mahalaga yon. Excuse me. Mahalaga yon kasi, pagkagawa ng subsidy ledger mamaya, makikita nyo yon. So, dito na tayo. Okay na. Ito si accumulated depreciation, 87. Lipat na natin siya dito. Accumulated depreciation. Ayan. So, siya credit. Dito, credit din siya. Then, ang balance niya ay 8, ayan din. 87. So, copy ko na lang to. Ayan. Sige, check na lang natin. Ayan. Next. Withholding taxes payable, 900. Then, expanded tax payable, 750. So, 900 saka 750. Withholding tax. Okay, dito yung 900. So, dito, so, surat nyo dyan sa inyong mga papel is 900. 750. 750. Ayan. So, mamaya na natin ayusin sa computer. Nag-iiba-iba kasi ng format. So, sa inyo naman, ginagawa, pag na-print nyo naman yan, susulat nyo lang. So, hindi kayo magugulo. Next, ano pa? Nagawa natin itong dalawa. Pag eBay contribution payable, 4,850. So, ganoon din siya, credit. Ngayon, dito siya. Yan. So, open ko na lang to. Yan. Yan, utilities payable, 9,079. Yan, dito siya. Yan. May natin ayusin. Para lang muna, ilagay mo natin lahat. Yan. Then, last na yata. Ayan, Romulo Capital at Mendoza Capital. Same lang naman sila. So, lipat ko na siya dito. Ito. Romulo Mendoza Capital. Wala pa rin naman. Ayan. So, nalipat natin siya lahat. So, isin natin yung format para malinaw, maayos tingnan. Ayan. So, liitan ko na lang to. Sobra to kasi talagang peg na lang. Ayan, peg balance. Then, uwi ko nga to.
355. Nababa pa rin siya. Yan. Para medyo maayos na siya. So ito ganun din. Hilahin ko na lang. Okay, litan ko na lang to. Yung font. Excuse me. Ayan, medyo maayos na naman dito. Hindi na pa nagulo na. Ay, dito pa nagulo yung format. So ko na lang to. Yan. Ayan, maayos na siya. Ayan. Okay na. Okay. So, ayan, nilipat na natin siya. So, sabi ko mahalaga dito ay yung peso sign meron dyan. Ito meron din dapat. Ayan. So, kanya na maglagay ng peso sign dito. Ayan. Dito din. So, nailipat na natin yan. Nandiyan na siya ng peso sign. Ayan. So, nailipat na natin lahat yung nasa ayan. Post-close trial balance ng January. So, next video naman, magsisimula tayo dito sa yung pinakamarami, yung ito. Ay, bilis pala dyan. Hindi dyan. Dito muna tayo sa Cash Disbursement Journal. So, medyo mahadami-dami. Okay, so hanggang dito na lang. So, don't forget to like, subscribe, and share para po makatulong tayo sa mga may gusto pang makapasa sa NC3 Bookkeeping. So, goodbye and God bless.